What's up, dribblers at mga ka-shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Ipinakita nga po ni Coach Tim Cone na naging interesado siya at gustong tawagan si Justin Arana para isama sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa katatapos na Olympic Qualifying Tournament. Pero bakit hindi nga ba natuloy yan? Tutukan po natin yan. At patuloy po ang pamamayagpag ng Strong Group Philippines sa kanilang kampanya sa ginaganap na 43rd William Jones Cup dyan po sa Taiwan. Tara, sama-sama nating pag-usapan at talakayin yan. Matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Sa mga nakaraan nga pong bersyon ng Philippine National Basketball Team, ang mga naging problema ay palaging ang taas ang kakulangan. Pero hindi na po ngayon kasalukuyang Gilas Pilipinas Bull dahil mayroon na po tayong height average na 6'7" at mayroon na din po tayong 7'3" center na si Kai Sotto at mayroon din po tayong isa pang 6'11" na si Junmar Fajardo. Silang dalawa nga po ang may pinakamataas na sukat na manlalaro sa nakaraang pong FIBA Olympic Qualifying Tournament dyan sa Riga, Latvia, at mas mataas ang ating pong pambansang kupunan sa nakalaban po natin sa semifinals na Brazil dahil mayroon lamang po silang height average na 6'5" o 2 pulgada ang taas ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas kesa sa Brazil. Narito po ang mga paliwanag ni Coach Tim Cone sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Kakaiba sa mga oras nito na meron tayong team na katulad nito. Sa presensya ng mga matatangkad na manlalaro na nakakalaban natin sa mundo sa entablado ng basketball, ang generation talent sa ngayon sa oras na ito, meron tayong Kai Sotto 22, Junmar 33 to 34, 5 taon na ang nakakalipas. Si Kai ay 17 at hindi pa niya nakakalaro si Junmar Fajardo. Si Junmar 5 taon mula ngayon, si Junmar Fajardo ay magiging 39 to 40 at si Kai naman ay magiging 28. Tama ang window ng dalawa na maglalaro silang dalawa. Ito ang dapat nating samantalahin. Parang generation talent na nagsama-sama sa kanilang mga laki. Na yan, maraming natuklasan si Coach Tim Cone sa nakaraang pong FIBA Olympic Qualifying Tournament diyan sa Riga, Latvia. Nagamit nga po ni Coach Tim Cone ang iba't ibang combination sa frontline, maging ang paglalaro ni Kai Sotto at ni Junmar Fajardo nang magkasabay. Si Kai Sotto bilang wingman na nakapagbigay ng problema sa match-up para sa mga nakalaban po natin, no? Sa mga big man para sa Gilas Pilipinas. Pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga manlalaro na 6'10", 6'11", at 7'3" na si Kai Sotto. Ang laki nga po ng mga players na manlalaro sa international tournament. Ilan sa mga center, power forward sa PBA ay mahihirapan makipagkompetensyon o makipagkompetensya. Inamin nga po ni Coach Tim Cone na naghahanap siya ng dagdag manlalaro kasunod ng pinsala sa Olympic Qualifying Tournament. Isinaalang-alang nga po ng Gilas Pilipinas ang isang malaking player mula sa PBA na magiging maliit ito sa paningin o sa kompetisyon para sa FIBA. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Inisip namin na dalhin si Justin Arana na isa sa mga kapalit, pag-amin po ni Coach Tim Cone, pero napakaliit niya sa 6'7", 6'6", hindi siya gaganap bilang isang big man dahil kailangan mong maging 6'10", 6'11", 7'3". Kaya nga kaya ni Kai Sotto magawa ito. Kaya ni Junmar Fajardong magawa ito. Maging si Japet Aguilar ay medyo nahirapan sa pagiging 6'9", pero tiyak na magagawa sana ito ni AJ Edu na ipinakita nga po niyang kaya niyang gawin noong nakaraang World Cup. Pero kung magdadala ka ng 6'6" at gawin mo itong sentro, hindi niya ito magagampanan. Ang 6'6" na manlalaro ay pwedeng maglaro sa Gilas Pilipinas pero hindi sa posisyon na sentro. Pwedeng posisyon niya small forward. Yun ang dapat nating intindihin. Ang 6'6" or 6'7"
Guys, maliban na lang kung ang maglalaro siya ng katulad ng nilalaro ni Justin Brownlee, Jamie Malonzo, even si Carl Tamayo na tumatayo nga na 6'8" pero hindi siya nakapaglaro bilang sentro sa world stage ng basketball. Ganon din po ang gwardiya matapos nga po niyang paglaruin sina Dwight Ramos, Scottie Thompson, Chris Newsome at CJ Perez na pwedeng napawang 6'2" ang sukat ng average po ng tatlong yan, di ba? Pero sinabi din po ni Coach Tim Cone na sa pagkakaroon ng maliit na bantay ay magdudulot ng hindi pagtutugma sa defense at offense. Si Scottie Thompson, 6'1", pero kayang maglaro hanggang 3. Kayang kumuha ng mga mahalagang offensive rebound at kayang mag-facilitate ng mga play. So sa mga sinasabi po ni Coach Tim Cone, gusto sana niya si Justin Arana kung kayang maglaro ito ng wing. Yun bang may tira sa labas? Hindi lang sa loob kayang maglaro. Hindi lang pang painted area. Dapat may galawan mula sa labas ng yun yung mga type na player ni Coach Tim Cone, mga shooters, di ba? So kailangan talaga pagdating kasi sa ganitong competition, kung 6'6" ang laro mo, like Calvin Optana, 6'5", pero kayang maglaro sa labas, kayang tumira ng 3 points. Iba po kasi si Justin Arana. Talagang dominating siya pagdating po sa painted area. So doon niya lang kayang maglaro. Hindi niya kayang maglaro ng katulad nila Jamie Malonzo na 6'7", pero kayang maglaro ng shooting guard. Yun yung sinasabi ni Coach Tim Cone dito sa pagkuha kay Justin Arana. Sa pag-consider sa pwedeng pagkuha kay Justin Arana. So hindi po uubra na isama o isalpak yung Justin Arana. No? So yun po yung paliwanag dyan ni Coach Tim Cone. Sa usapang SGA naman po tayo. Sa ikalimang nga pong laro ng koponan, nananatili pong malinis pa din ang kanilang kartada matapos magtala ng panalo kontra sa team ng USA sa ginaganapong 43rd William Jones Cup. SGA po ay nanalo 112-90 kontra po sa USA. Ang mga nasabing panalo na nagbigay po sa koponan ng tatag at malaking tsansa na maiuwi ang champion trophy na gumawa po ng magandang third quarter run matapos nga po ang ma-outscore nila ang USA 33-16. Ngayon, sa ika-6 po na lalaban ng koponan, lalabanan po nila ang under 22 ng Japan. 1 PM Pinas time po yan. Patuloy po ang pag-dominate ni former SMB import Chris Macaulay sa kanya pong 24 points, 18 monster rebound, 7 assists at 3 block. Sa local naman ay nagpakita ng kanyang galawan si RJ Abarientos sa kanya pong 17 points. Sa 17 points po ni Abarientos ay nakapag-score po siya 4 po dyan mula sa 3 points country. Ang SGA nga ay nagbuhos ng 15 total 3-point shooting. Katuwang po niya dyan sina Jordan Headings, Renz Abando. Ang SGA ay lumamang pa po ng hanggang 22 points matapos nga pong malamangan ng USA sa first half 60-56 at pagdating nga po ng third quarter gumanda ang laro ng scoring po netong pong ating mga bata. Narito po ang kumamada sa Strong Group Philippines. Chris Macaulay 24, Agi 19, Abarientos 17, Heading 11, Liwag 10, Kwame 10, Abando 9, Ravena 3, Manalili 2, Chongson 0. Tatlo po sa panalo ng Gilas Pilipinas. Tatlo na lang po ang kailangang panalo pala na hindi po Gilas Pilipinas ng Strong Group Philippines. 3 panalo na lang at maiuwi na po nila ang champion trophy. Kaya ito lang ang ating masasabi dito. Kailangan nilang may panalo itong 3 natitirang laban nila. Hopefully, talagang magawa at maiuwi nila ang kampyonato dito po sa ginaganap na 43rd William Jones Cup. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.